Yon, magandang araw po sa inyong muli mga tol. Ngayon po ay February 11, 2026. At pag-usapan po natin ito pong posibilidad na ethical complaint laban po kay Senator Rodante Marcoleta. Pero ang tanong, ma-actionan kaya ito ng Ethics Committee? Meron nga daw pong 4 pang nakabinbing dyan na complaint laban po sa iba't ibang senador, ano? At kasama na rin yata doon si Senador Rodante Marcoleta dahil kung matatandaan po ninyo, si Senator Rodante Marcoleta, questionable po yung kanyang SALN at saka yung kanyang SOSE. Hindi po kasi ito nagtugma. Yung SALN niya, mahigit sa 50 milyong piso ang nakalagay na kanyang yaman, samantala yung kanyang statements of contributions and expenditures nung nakaraang halalan ay pumalo ng mahigit sa 100 milyon. Kaya meron pong ilang mga individual na nag-concern po doon at sinasabing nagsampa daw po ng ethics complaint kay Marcoleta. Pero sa ngayon wala pa po tayong balita kung ano po ang direksyon na tinatahak ng ethics complaint sa pamumuno ng ethics committee sa pamumuno nito pong si Senator JB Ejercito. Ang huli lamang pong nasambit sa harapan ng publiko at nasabi rin sa atin ni Senator JB ay pairs in, pairs out. At ika-4 po, in particular, yung kay Senator Chis Escudero kasi may mga nakatutok talaga naman sa kabilang banda kay Chis Escudero, particular ito pong si Attorney Marvin Azeron. With regards dito po kay Senator Rodante Marcoleta, wala pong particular na individual na nakatutok dito kaya parang motu proprio dapat yung maging aksyon ng Ethics Committee at syempre ang COMELEC meron na rin pong ginawang action dyan pero nagtataka tayo kung ano na po yung development doon po sa kanilang ginawang motu proprio investigation. Ano? At dahil nga po sa panibagong pahayag nito pong si Rodante Marcoleta, kaugnay po sa Kalayaan Island Group, na-interview po itong si Justice Carpio sa DZMM kanina at siya naman in particular, wala raw po siyang interest na sampahan ng reklamo si Rodante Marcoleta. Pero may nabanggit siya na baka meron na magsampa ng ethics complaint on the grounds of disloyalty to the government. Kasi ayon po kay Carpio, ito pong mga sinabi ni Rodante Marcoleta ay disloyalty to the government daw po ito ayon po sa batas na umiiral or yung professional conduct and ethical standard of government employees and public officials. Bago natin panoorin at reaksyonan yung naging interview dito po kay retired Associate Justice Carpio, balikan po natin yung mga pahayag nito pong si Rodante Marcoleta. Babasahin ko po muna yung teksto bago po yung mismong video kung saan siya po ay nagpahayag. Sa balita po ng GMA News noong February 9, nakalagay po dito ang mga sumusunod. Kahit kailan, hindi ko sinabi yon, give up ang KIG. Ayon kay Senator Marcoleta. Muling iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na hindi umano niya sinabi na i-give up ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group na nasa Palawan. Hindi ko sinasabi na hindi atin yon, teritoryo na natin yon dahil occupied na po natin yon. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Matatandaan na sa Commission on Appointments hearing nitong February 4, 2026, sinabi ng senador ang gawin natin para madali, i-give up natin ang KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. At ito po, yung partikular na pahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Ngayon, si Commodore Tariela, I don't know kung alam niya ito o hindi. He does not want to inform the public, including the rest of the members of the armed forces. Kapitan, we swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una
nasasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? February 4, 2026 po yung nadidinig nyo po na bahagi na yan ng pahayag nito pong si Rodante Marcoleta. Mr. Chair, kaya po yun ang dahilan, hindi po tayo makagawa ng mapa para sana ma-submit na natin. And in our lifetime, we will able to see doon sa entire stretch ng South China Sea, lalabas doon ang West Philippine Sea. Tingnan po ninyo yung mapa ng mundo ngayon, Kapitan. Ang nakalagay South China Sea. Hindi ibig sabihin, sa China lahat yun. But in the entire expanse of that body of water, nandun yung EEZ ng Vietnam, EEZ ng China, EEZ ng Malaysia, EEZ ng ating bansa. Nandun sa South China Sea. Pero tayong gusto natin, imbes na EEZ lang, theoretically ang nandun, gusto nating ilagay yung West Philippine Sea. That's good. Gusto ko rin naman yun. Gusto ko rin naman sa ating lifetime, makita ko rin naman yung West Philippine Sea na ma-drawing doon. How can we do that? There are procedures and steps to do that. Gagawa nga tayo ng mapa eh. Paano ka gagawa ng mapa? I-include mo yung KIG. Hindi po pwedeng mangyari yun. Lalaban lahat sa iyo mga bansa. Because you are appropriating the high seas. Itong napakadaling intindihin, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw intindihin nung lahat ng may concern dito. Hindi ba talaga maintindihan o ikaw lang ang hindi makaintindi? Kasi sinasabi ni retired Associate Justice Carpio, kaya po siya nag-agree sa hamon ninyo na debate para sabihin na mali kayo sa harapan ng publiko. Etong mga sinasabi dito ni Rodante Marcoleta ayon kay Carpio, mali at gusto niyang ipaintindi ito sa harapan po ng publiko. Kaya tinanggap niya yung challenge po nitong si Marcoleta, pero tahimik na si Marcoleta eh. Bago tayo magpatuloy pa dyan, tuloy muna natin yung pakikinig dito. Lalong-lalo na po kayo, dapat nalaman nating lahat ito. It is the responsibility of Commodore Tariela to explain this to our people. Meron pong diferensya eh. Hindi po kukunti ang diferensya, Kapitan. Why? The distances are fixed. We cannot move in all these features into the EEZ. Sana mailipat sana natin. Ang Diyos lang makakagawa, no? Paano mo ililipat yung mga features na yung para ilagay dito sa lahat ng EEZ natin? We cannot do that. Pagkatapos, pag mayroong nagsasabi ng ganito, Kapitan, si Marcoleta pro-China. Hindi po. I have been always for this country. And I will always be. Pero hindi natin po pwede pagtalunan lang natin salitaan. Megaphone diplomacy. Kaya tanong ko po sa inyo kanina, what economic benefits can we gain from this? What strategic motive can we gain from this? Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. Yun na. Dahil nagtamo ng backlash sa public, yung statement na yon na give up natin ang KIG para ma-coordinate na natin. Ano? Katakot-takot ngayon na pag-deny ang ginawa nitong si Marcoleta sa iba't ibang pagkakataon at partikular dito po sa sesyon sa Senado. Yan po yung sinasabi niya. Hindi niya raw sinabi. Hindi niya sinabi. Pero narinig naman natin, sinabi niya eh. Motive can we gain from this? Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. I am only trying to reinforce the argument na hindi at imposible nating gawin sapagkat atin yung teritoryo pero sa tubig hindi po natin pwedeng itagos yung mga baselines dahil magkakasala tayo at lalabag po tayo sa UNCLOS mismo. Ang dami po ngayong mga gumagawa ng kung ano-anong salita
sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko raw, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Teritoryo po yun, Kahit kailan daw, hindi niya sinabi. Nagsisinungaling yata si Marcoleta dito sa pahayag niya na to, mga tol. Ano? Marcoleta versus Marcoleta? Sabi niya, hindi niya raw sinabi. Eh, sino tong nagsasalita dito? Ito, or EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. sino yan? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Sino yan? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Sino yun? Anak ng teteng na yan. At dahil dyan, hinamon niya si retired Associate Justice Antonio Carpio, no? O, balikan nga natin yung particular na balita na paghahamon nitong si Rodante Marcoleta kay Justice Carpio. Tingnan ko nga kung makikita ko pa dito sa ating history, no? Kasi ito Marcoleta dares Tariela Carpio Batumbakal to friendly debate. Magdebate muna, yan ang tugon ni Senator Rodante Marcoleta matapos imbitahang sumama sa Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea. Nagkainita naman ang ilang senador habang tinatalakay ang resolusyong kumukondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. May report si Ian Cruz. Oh, yan. Sabi nga kay Commodore Tariel, sama si Justice Carpio. Hindi ba yung professor sa YouTube? Patumbakal. Kasi isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Hinamon ni Sir Bumalag dyan si Justice Carpio, no? Kasi yung mga pinagsasasabi ni Marcoleta sa paniniwala ni Justice Carpio at ako naniniwala ako na mali siya kahit di ako abogado. Marunong naman tayong magbasa at umunawa, ano? At dahil dyan, pakinggan natin ito pong interview kay Justice Carpio kung saan yung friendly debate na yan, tinawag niyang friendly debate kuno, pero pinalagan niya, ang layunin niya, ipakita, ipaalam sa publiko na mali si Rodante Marcoleta. Unang-una, do you really feel na there is something to debate about? Ano po ang nakikita ninyong paninindigan ni Marcoleta as against ano ba ang nasa konstitusyon o mga provision? The arbitral ruling. Meron po ba siyang pinanggagalingan at dapat panindigan talaga, Justice? Nag-ano siya, he said two things, no? Dalawang assertions niya. One, sabi niya, there is no such thing as a West Philippine Sea. Imagination lang daw. That's a fiction of our imagination. There is no such thing as a West Philippine Sea. Pangalawa, sabi niya, yung Calayan Island Group, may mga isla dyan na outside our 200 nautical mile exclusive economic zone. So, bakit natin kiniklaim yan? That's outside our exclusive economic zone. So, sabi ko, okay, let's discuss this. Let's debate on these two issues. Ito lang, dalawa lang. Ang position niya, that's West Philippine Sea is just a figment of our imagination. Yeah. So, ang sagot ko niyan, West Philippine Sea is in a law. Philippine Maritime Zones Act that was approved when he was a congressman. A party list congressman. May definition doon ng West Philippine Sea. So it legally exists because we have defined it in a law. Even before the Philippine Maritime Zones Act was passed and enacted into law by Congress, si President Aquino III issued administrative order naming the western side of our maritime zones, the West Philippine Sea. So, dalawa yan. May administrative order, tapos na-formalize yan into a law. Yeah. So, it exists. Nasa batas natin. It was passed by Congress and by the Senate.
Mhm. So, hindi mo ma-deny. It exists. Legally, it exists. Mhm. Yeah. Okay. Yung second issue Opo. na yung katulad ng Pag-asa, Loita, these are islands of the Calayan Island Group that are outside our 200 nautical mile EEZ. Sabi niya, labas yun sa EEZ natin. So, bakit natin claim yan? These are different issues. Yung territorial issue and maritime issue, iba yun. Yung arbitration sa Hague decided on the maritime dispute. It did Okay. not decide the territorial dispute. That's one. Okay. Second, kahit na sa exclusive economic zone ng country A, pwede magkaroon ng island territory ang country B. Mhm. It's not incompatible. Mhm. Nangyayari yan, ang daming, that's common. Mhm. So, walang basehan yung sinasabi niya na pag labas ng exclusive economic zone natin, hindi na natin makiklaim. Mhm. Ni-claim natin yung Calayan Island Group matagal na. Nasa 1734 Pedro Murillo Velarde map yan. Opo. More than 300 years na. More than almost 400 years na. So, iba yun. There are two different issues. At that time, wala pang, of course, 1982 lang yung UNCLOS, no? Opo. So, it's totally, incompatible to claim na pag sinabi mo na wala ka sa EEZ, hindi mo na ma-claim as territory. Ang daming ganyan. That's not a factor. So, yun, I want to inform the public na there is already an existing law defining the West Philippine Sea. Matagal na, during the time of President Pinoy pa. Mhm. Ngayon, Oh. nadagdagan pa ng isang batas mismo, no? Philippine Maritime Zones Act. At saka second, there is no such thing as paglabag it's outside your exclusive economic zone, hindi mo na maklaim sa territory. Iba yung territory, iba yung maritime zone. Mhm. Yun lang. Okay. Justice Carpio, naunawaan po namin yung mga binanggit po ninyo, no? Pero on the ground, what is the reality on the ground? Meron na po bang pasabi o meron na bang nag-extend ng acceptance ng debate mula sa kampo ni na Marcoleta po? Well, ganito nangyari. Di ba, he challenged Commodore Tariela, Mhm. Professor Batong Bakal, and me to a friendly debate kuno. Apo, kuno. So ako, I accepted it. I may issue the statement to media. I'm accepting it, and we discussed the topic, yung dalawang topic. Yeah. Because yun yung sinasabi niya eh. Yun yung kailangan malaman ng taong bayan na ano talaga ito. Meron bang legal basis yung West Philippine Sea na yan? Second, totoo ba yung sinasabi niya na pag outside our EEZ, we cannot claim it anymore as territory? Yun, para malaman ng taong bayan. Okay. So, by way of a follow-up po, do you feel na ito pong mga binabanggit ni na Senator Marcoleta and even Senator Cayetano, is this really part of their role as senators of the Republic? Or meron bang basihan yung mga sinasabing bakit sa mga panghaharas ng China tahimik kayo? Bakit ngayon biglang ang ingay-ingay na ninyo in other words, it's being interpreted as you are practically protecting the interest of China, or at least you're speaking to defend China. What do you think of that perception, Justice? Well, that is the perception because that is what is happening. Pero ako naman, I give you the benefit of the doubt. Let's just discuss it para malaman kung sino ang tama. Ganun lang, kasimple ang gustong mangyari nitong si Justice Carpio eh. Pag-usapan, no? Friendly debate kuno kung tawagin niya. At ipakita na mali itong si Rodante Marcoleta. Kasi mga tol,
ulit-ulitin natin uulitin ko po sa inyo. Tama ba itong mga sinasabi dito nitong si Rodante Marcoleta? Ngayon, si Commodore Tariela, I don't know kung alam niya ito o hindi. He does not want to inform the public, including the rest of the members of the armed forces. Kapitan, we swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Ang hilig nilang manakot, Hindi ba pwedeng makipag-argumento tayo sa China nang walang giyera? Bakit lagi nilang ini-inject sa isipan ng tao na magkakagiyera? Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Yan ang pinupunto ni Justice Carpio. Mali ka, Senador Rodante Marcoleta, ayon kay Carpio. Yung isang question ko rin, Justice, no, being former Associate Justice din po kayo ng Supreme Court, pwede niyo po ba kami bigyan ng your view or the explanation dun sa spirit of law natin when it comes to talking about treason? Kasi may mga nagtatanong na nga po di po ba tantamount to treason? Ito, medyo marami talagang nagkakamali dito Kasi syempre, basically, kapag ganyan ang ginagawa mo sa bansa, para talagang pagtatraidor yan sa bayan. Pero, katulad ng madidinig po natin dito, ang treason po kasi nangyayari lamang po yan sa panahon po ng giyera sa pagitan po ng mga bansa. Hindi nga po tayo may giyera. Wala po tayong giyera sa China, kaya basically wala pong treason na makukumit ang sinuman. Ang sinuman. At yan ay kinall out nga ni Fiscal EJ dyan, si Senator JB Ejercito at Mig Subiri, kasi mukhang medyo hindi pala, not Mig Subiri, even si Commodore J. Tariela, no? Mukhang hindi nila alam talaga o na-miss lang nila yung konseptong legal ng treason. At syempre, mapapakinggan naman natin kay Justice Carpio, pero babasahin ko rin po sa inyo. Hindi kasi ako abogado, kaya kailangan natin gumamit ng mga tinig o opinion po ng mga abogado. Kaya ito po yung alam ko, pero kailangan abogado ang magsasabi para mas kapanipaniwala sa mga manonood po natin. Legal explainer, ano ba ang treason? With due respect to Commodore J. Tariela and Senator JB Ejercito, ito kasi yung pahayag nung dalawa. Si Senator JB, those being paid to discredit the government may be liable for treason. Sabi naman ni Commodore J. Tariela, pushing for China's position in the West Philippine Sea is treason. Medyo misplaced po yung idea na yan, dahil ito po talaga yung legal na definition o konsepto ng treason. Sabi po dito, let's be careful with the word treason according kay Fiscal EJ. This clarification is not meant to downplay national security concerns, but to avoid confusing the public about what treason actually means under the law. In legal terms, treason is a very specific crime defined under Article 114 of the Revised Penal Code. First and foremost, treason can only be committed in time of war. Hindi ito all-time offense. No war, no treason. That is the basic concept. Tandaan po natin yan mga tol. No war, no treason. Regardless kung gaano katraidor ang tao. Yes, there is harassment in the West Philippine Sea.
yes, there is aggression, pero kung walang giyera, walang treason sa mata ng batas. Why? Because treason requires an enemy. Under criminal law, a state becomes a public enemy only when war exists. As of today, there is no declaration of war, diplomatic relations remain, there are embassies, trade, and ongoing negotiations. Legally speaking, China is not a public enemy within the meaning of Article 114, no matter how objectionable or problematic its action may be. Under the revised penal code, treason may be committed only in two ways: by levying war against the Philippines or by adhering to the enemy and giving it aid and comfort. What does not automatically amount to treason are opinions, even wrong ones, like being a China apologist tulad ni Marcoleta, online trolling, or having a poor grasp of foreign policy. There is also an important doctrine that is often overlooked. Treason may be incubated during peace, but there are no traitors until war begins. Accuracy matters because treason is the most narrowly defined crime in the revised penal code, and by design. This is to prevent it from being used as a political label, a threat, or a tool to silence dissent. So yes, defend the West Philippine Sea. Yes, call out disinformation. Yes, protect national interest. But let us not stretch criminal law beyond what it actually says. Oh, ganun po kasi kasimple yun mga tol eh. No war, no treason. Pero I would suggest na dapat ang Kongreso sa pangunguna ng mga senador at ng mga kongresista amend Article 114 of the revised penal code. After all, this is an old law. Almost century na po ang law na ito. The revised penal code was created on December 8, 1931, and took effect on January 1, 1932. Yan po yung history ng revised penal code. At ito ay hinango sa old penal laws, during the time na tayo po ay sakupa ng Espanya. Kaya siguro, kailangan baguhin na po yung probisyon na yan ng batas para kahit paano, itong mga ganitong sitwasyon, kahit hindi po tayo nasa giyera, kapag ka ang isang Pilipino ay lantarang nagtatraidor sa kapwa Pilipino sa bansa po natin, maparusahan under the treason law. Pero until such time na yan po ay maamyendahan, wala pong treason dahil wala po tayo sa giyera. O pakinggan po natin ang pahayag dito nito pong si Justice Carpio. Na yung ganito na ang isang mambabatas ay parang halos ibigay na yung dapat pag-aari ng Pilipinas. Parang tumatalikod na doon sa dapat pagprotekta niya sa kalayaan ng bansa. Can you give us your opinion on this, please? Yeah, the crime of treason exists only during wartime. Mhm. So, peacetime tayo ngayon, we're not at war with China. Mhm. There can be no crime of treason under the revised penal code, no? Mhm. However, if you are a public official, nakalagay dun sa code of conduct, Ito na yung topic talaga natin. Disloyalty to the government pa ang ginawa o pahayag nitong si Senador Dante Marcoleta. Pakinggan po natin si Carpio. for government employees, you must be loyal to the Republic of the Philippines. Mhm. So, etong sinasabi nila na hindi naman sa atin yung islands of the KIG outside our EEZ, that is against the official position of the government. Mhm. That is contrary to our constitution, contrary to existing legislation. So, tingin ko that's disloyalty already. No? Mhm. Kasi, klaro, when you become a public official, you take an oath to defend the Constitution. Mhm. And nakalagay sa Constitution, the state shall protect its exclusive economic zone.
Mhm. It's marine wealth in its exclusive economic zone. So that is the violation there. Mhm. Disloyalty to the republic. Mhm. Nakalagay yan sa Code of Conduct for government employees. Mhm. But because hindi naman po sila, well, halal sila ng bayan, they don't fall under CSC, di po ba? Ang lagi sinasabi po sa amin is, it's the Committee on Ethics sa Senado na didinig nitong ganitong mga cases. Yes, And that the problems go. Di ba? Ang problema kasi ngayon mga tol, tama naman yung kritisismo din sa Ethics Committee sa pamumuno ni Senator JB Ejercito na medyo mabagal. Mabagal in fact yung kanilang action dito. No? At until now, sa Facebook page po ni Senator JB, pinaliwanag niya nung nakaraan na constitute pa lamang, which is understandable din naman dahil nagpalit ng leadership at nasabay sa budget deliberation. Pero sana after that, kumilos-kilos na ang committee na kanyang pinamumunuan. Ano? Kasi dito, pakinggan po ninyo itong babasahin ko na post niya. Sandali relative dyan sa Ethics Committee. Ito. Hindi pa. Ito. Ito ay posted February 4. Ngayon ay February 11. No? Today we formally constitute. Ibig sabihin, buo na. Kasi yun ang dating dahilan Hindi pa nabubuo ang Committee on Ethics and Privileges. Last week, in plenary, the membership of the committee was filled up, which was a prerequisite for its constitution. The committee can now perform its duties and functions and can proceed with its business. Our Constitution has given the legislature the power and obligation to discipline its own ranks. We live by the principle that a public office is a public trust. The Committee on Ethics is a mechanism to hear complaints against members of the Senate. It is not a weapon for those who have ulterior motives and political agenda. I assure everyone here and our people that the committee will be fair and impartial. There will be no stones left unturned, but in the process, we will see to it that all rights will be protected. Tinatanggap ko po hindi lamang ang hamon, kundi ang responsibilidad na pamunuan ng Committee on Ethics and Privileges. The draft committee rules and the copies are now being furnished to all members of the committee for their comments and additional inputs. The committee will schedule its next meeting upon receipt of members' inputs. Yun ang dapat malaman natin. Mga miyembro ng Ethics Committee, galaw-galaw kasi yun daw ang inaantay ng chairman yung inputs po ninyo. At sana ngayong linggo na to, ma-inputs nyo na yan para makakilos na. At sabi ni Senator JB, pairs in, pairs out. But even si Senator JB, nirereklamo na rin for ethics complaint. Ano? Pero sabi niya naman, i-inhibit siya sa proceedings. Kasi siya yung subject matter No? Tingnan natin kung ano yung mga mangyayari dyan. Tapos ngayon, nabobrought out na baka may mga grupo na magsampa ng reklamong ethical complaint dito kay Rodante Marcoleta, pero hindi po yun si Justice Carpio. Kasi sa kanya, ang gusto niya lamang mangyari, pag-usapan at ipakita sa harapan ng publiko na mali ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Dapat there should be a complaint. Yes, there should be a ethics complaint committee. filed. Opo. Yeah. Pero kung wala pong magfa-file, wala po ba silang kapangyarihan na parang motu proprio na pag-usapan natin ito dahil nga labag ito sa ating konstitusyon? Yes, dapat one senator should bring it up, no, and file a case against them. Pero baka meron mag-file, who knows? Mhm. Uy, parang meron kayong alam, Justice, na hindi namin alam. may bumulong po ba sa inyo? Okay. Justice,
Let me pursue that. Ano po, yung kung magkakaroon nga ng magkakaroon ng complaint sa Ethics Committee, do you think we should we should entertain, or the Senate should entertain that at all? Kasi medyo ano na naman po tayo, dumarating tayo doon sa punto kagaya nitong committee report ng Blue Ribbon, medyo lumambot ulit na. Lumambot. Ano yung sinasabi dito? Nito pong si Dio. Sino po itong reporter? Dio? Hindi ko tanda yung kanyang apelyido. Makalma? Ang nangyari kasi, parang hindi na yung direktang rekomendasyon na kasuhan kung hindi paimbestigahan further. Pero ako, hindi na ako apektado doon mga tol kasi understandable para sa akin yun Bakit? Mas mabuti na yung ganun kaysa naman mawala yung leadership kay Senator Tito Soto. You see? Para lamang yung mga katulad marahil ni Senator Win Gatchalian, Mig Zubiri at JB Ejercito, yung publicly nag-announce ng kanilang withdrawal ng pirma, ay wag nang tumalikod pa sa majority. Kasi aanihin mo yung rekomendasyon, tapos hindi rin naman pipirmahan ng 11 senador, di useless din, kaya dito na tayo. Hindi ko sinisisi dyan, at hindi ko tinitingnan na hindi maganda yung ginawa sa parte ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senate President pro tempore Ping Lacson. Mas mahalaga kasi sa akin yung leadership. Pero kung talagang no choice na, bahala sila dyan. After all, the Department of Justice at saka ang Ombudsman, way beyond na dun sa report nila Sabi nga ni Ombudsman Boyong Remulla, unti-unti nang naluluto, nahihinog na. Ibig sabihin, sa mga susunod na panahon, kaliwat kanan na kaso na ang maisasampa sa mga binansagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na balasubas na taong gobyerno. Lumambot yung kanilang statement or committee report. Baka ganun din ang mangyari dito. Huwag nyo nang huwag nyo nang pansinin muna ito dahil masyado pang maraming problema ang taong bayan. Justice Carpio, thank you, sir. Are you still with us? Yeah. Okay, thank you. Yung ano naman, I'm only interested in correcting the misimpression that is generated by the statements of Senator Marcoleta. I'm not interested in filing a case against him. Mas importante sa akin, malaman ng taong bayan, mali yung sinasabi niya. At saka Yun, At yun ang dahilan kung bakit sinusuportahan ko na sana matuloy itong debate sa pagitan ng dalawa. Si Justice Carpio at si Senator Rodante Marcoleta. Kasi naniniwala ako na kapag publicly nag-debate sila or friendly debate, ayon kay Justice Carpio, makikita ng tao kung sino yung tama sa dalawa. At ako, malakas ang paniniwala ko, tama si Justice Carpio, mali si Senador Rodante Marcoleta. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programa, sa ating Pangulo at sa ating gobyerno. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.